Purgatorio. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pangunahing sandigan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang muli niyang pagkabuhay ay tanda ng ganap na pagbabago ng sanilikha. Buong galak natin ipagdiwang ang Eukaristiyang ito, kung saan pinadadaloy ng Panginoon ang mga pagpapalang bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Sammy Patriarca MSc. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Happy Easter! Happy Easter. At welcome sa ating banal na pagdiriwang. Masaya tayong nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon bilang isang munting pamayanan upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa muling nabuhay na ating tagapagligtas. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga tao kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayoy binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang pinakapuso ng mabuting balita, ipinahayag ng mga sinaunang Kristiyano at nagpapatuloy na batayan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, "Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang marangal si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noon pangunay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag sa bawat nananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Tugon, Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Tugon, Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas, ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Tugon, Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang.
Sa pamamagitan ng pagbibinyag, nakikibahagi ang Kristiyano sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Bilang isang bagong nilikha, ang Kristiyano ay namamatay sa kanyang dating makasalanang pamumuhay at nabubuhay sa Espiritu ni Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa. Ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura, ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tuba, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa silang tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo.
Magandang umaga po sa lahat at Happy Easter. Patiin po natin ang ating katabi ng Happy Easter. Huwag kayong matulog ha. Pari-pariho lang tayong puyat. Huwag maging madaya. Ano? Sa umagang ito, tayo ay masayang-masaya na nagkasama-sama at nagkakatipon-tipon. Masaya ba kayo? Karapat-dapat lamang na tayo ay maging masaya kahit may mga problema, may mga pagsubok, may mga hamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang dahilan kung bakit kailangan tayong magsaya sa araw na ito ay dahil ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Our God, our Christ is risen. Our Lord is risen. Muling nabuhay ang ating Panginoon. Natapos na ang panahon ng Kwaresma na tinawag nating 40 araw na paghahanda. Binigyan tayo ng pagkakataon upang ihanda natin ang ating mga sarili para sa mahal na araw. Mula noong linggo ng palaspas sa pagsisimula ng mahal na araw hanggang noong Sabado ay ginunita natin ang iba't ibang uri ng paghihirap, pagtitiis, pagsakripisyo ng ating Panginoon. At higit sa lahat ang kaniyang kamatayan. Ito ay dahil sa kaniyang pag-ibig sa atin. At kagabi, magdamagan tayong nagpuyat upang ating ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang aking tanong ay, pagkatapos ng mga pagdiriwang na ito, kung sa Ilonggo pate, anong nangyari sa atin? Anong mga epekto? Ano ang mga talab na mga pagdiriwang na ito sa ating buhay? Ano ang mga epekto ng mga ito sa ating buhay pananampalataya? At higit sa lahat, sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Pero mo noong mahal na araw, no? Talagang nai-imagine natin ang iba't ibang uri ng paghihirap ng ating Panginoon. Ganun na lamang ang kanyang pagsakripisyo sa atin. Ganun na lamang ang kanyang pag-alay ng kanyang buhay sa atin. Talagang pinatuluan niya ng dugo at pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Love na love tayo ng Panginoon. Subalit, ang kaniyang pagmamahal ay hindi hanggang kamatayan. Dahil ang pag-ibig na ito ay walang saysay kung hindi siya muling nabuhay. Siguro wala tayo rito para magsimba at para manalangin kung hindi muling nabuhay ang Panginoon. Ang kaniyang muling pagkabuhay ay mayroong mga naidudulot na mga biyaya at sana ang mga biyayang ito ay mapasa atin at ating maisabuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagdiriwang natin ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, pinagtutuunan natin ng pansin ang ilang karagdagang pagninilay upang mas lubos nating maunawaan ang kahalagahan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo. At ano ang mga implikasyon nito sa ating buhay? Sa aking pagninilay, mayroong mga tatlong mga implikasyon at mga paanyaya ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon.
Una, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay nagdulot ng pag-asa at bagong simula. Pag-asa, hope, and new beginning. Pag-asa at bagong simula. Bakit pag-asa? Ang pagkabuhay na maguli ni Jesus ay simbolo ng pag-asa at bagong simula. Ito ay paalaala sa atin na sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay, may pag-asa pa rin tayo sa mga bagong simula at pagbabago. Bakit merong pag-asa? Dahil ipinahayag sa atin ng muling pagkabuhay ng Panginoon na siya ay makapangyarihang Diyos. Ang kaniyang kapangyarihan, siya ay nagwagi sa kamatayan. Siya ay nagwagi sa kadiliman. Ibig sabihin, siya ay wagi sa lahat. Walang makatalo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang, sabi nga natin, walang imposible para sa Panginoon. Lahat ay kaya niyang gawin. Lahat ay kaya niyang talunin. Kaya ang kaniyang kapangyarihan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang muling pagkabuhay ay nagpapahayag na ang Diyos ay makapangyarihan at ang kaniyang kapangyarihan ang magbibigay sa atin ng pag-asa. At bakit bagong simula? Kasi kagabi, sa pagdiriwang natin ng bihilya ng muling pagkabuhay ng Panginoon, di ba, nag-renew tayo ng ating mga pangako sa binyag. Pag sinabi nating renewal sa Tagalog, pagpapanibago. Tapos, noong panahon ng Kwaresma, tayo ay nangumpisal, nilinis natin ang ating mga puso at ang ating kalooban. Pinagsikapan natin na iwasan at iwanan ang pagkakamali at pagkakasala. Ang mga ito ay pagpapahayag ng bagong simula. Kaya, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay nag-aanyaya sa atin ng pag-asa at bagong simula. Pangalawa, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay nagdudulot ng kapatawaran at pagbabago. Gaano man kalaki ang ating makasalanang nagawa, gaano man kalaki ang mga pagkukulang sa ating buhay, sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoon, tayo ay Kanyang pinatawad. At sana ang mga ito, pagkatapos na tayo ay patawarin ng Diyos, ng ating Panginoon, ang mga ito ay magdudulot sana ng pagbabago sa ating kalooban. Di ba? Naparito siya dahil sa Kanyang pag-ibig, upang tayo iligtas. Saan tayo iligtas? Sa ating mga kasalanan. At dahil tayo ay Kanyang iniligtas sa ating makasalanan, tayo ay Kanyang pinatawad. At kapag tayo ay pinatawad, ano sanang mangyari sa atin? Sana magkaroon ng ganap na pagbabago. At kahit paulit-ulit tayo na nagkakamali, ang Diyos ay hindi napapagod sa pagpapatawad sa atin. Dahil alam niya na mayroong biyaya upang magkaroon ng ganap na pagbabago ang ating buhay at ang ating mga sarili. Pangatlo, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay nagdudulot ng pagmamahal at paglilingkod.
Ang pagkabuhay na maguli ni Hesukristo ay nagpapakita ng lubos na pagmamahal. Paulit-ulit ko itong sinasabi. Siguro nabingi na kayo sa pakikinig na ang mga paghihirap at pagsasakripisyo ni Jesus ay tanda ng kaniyang pagmamahal at paglilingkod sa lahat. Sa pamamagitan ng kaniyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, ipinakita sa atin ni Jesus ang kaniyang walang hanggang pagmamahal at pagsakripisyo para sa atin. Ito ay paalaala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugan ng paglilingkod at pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng iba. Ang taong nagmamahal ay taong naglilingkod. Ang taong hindi naglilingkod ay taong hindi marunong magmahal. Bakit pinaglilingkuran mo ang iyong asawa sa gitna ng kaniyang pagkukulang? Dahil siya ay iyong minamahal. Bakit pinaglilingkuran mo ang iyong mga anak kahit kung minsan sinasagot ka ng masasakit na salita at sila ay naging suwail sa iyo? Bakit pinaglilingkuran mo sila? Dahil sa iyong pagmamahal. Bakit tayo mga anak sa gitna ng makakulangan at kahinaan at pagkukulang ng ating mga magulang, sila rin kahit papano ay ating pinaglilingkuran? Dahil lubos din ang ating pag-ibig sa kanila. Noong mga nakaraang araw, di ba nagdalaw tayo sa mga may sakit? Nakita ko talaga kung sino sa mga anak o mga miyembro sa pamilya ang nagmamahal sa kanilang mga magulang na mga may sakit. Naalaala ko dito sa Lourdes, maliit lang na bahay. Ang nakatira ay ang apo at ang kanyang lula. 92-year-old na ang kanyang lula. Hindi na makatayo. So nakahiga na lang. Tapos nag-aaral pa ang batang ito. Pagpasok ko ng bahay, ang bango-bango ng bahay. Wala ka talagang maamoy na kapanghi-panghi. Kahit mayroong matanda na nakahiga sa sahig. Sa sahig siya nakahiga. Mayroong karton, tapos mayroong kutsyon, tapos mayroong parang bedsheet na manipis. Subalit parang ang sarap-sarap hagkan ng matanda dahil ang bango-bango sa gitna ng kahirapan sa kanilang buhay. Sa loob-loob ko, ang batang ito, siguro mahal na mahal niya ang kanyang lola. Kasi hindi mapanghi, bagkus mabango ang kanyang lola. Ibig sabihin, sa kanyang pagmamahal sa kanyang lola, pinaglilingkuran niya ang kanyang lola. Kahit nag-aaral siya o mayroon siyang mga iba't ibang gawain sa buhay. Meron naman akong pinasok na bahay, ang laki-laki ng bahay nila. Medyo maganda pa nga ang higaan ng kanilang minamahal sa buhay na may sakit. Pagpasok mo pa lang, pagbukas ng pintuan, pagpasok mo pa lang, langhap na langhap mo na ang panghi sa loob ng kwarto. Pag-alay namin ng panalangin, iniwanan ng mga tao sa bahay ang kanilang may sakit. Sa loob-loob ko, siguro hindi masyadong mahal ng mga taong taga rito itong may sakit na ito. Sa gitna ng medyo marangya ang buhay, siguro hindi nila masyadong inaalagaan. Kasi mapanghi, hindi masyadong nakabihis, at hindi malinis ang bahay.
Ang taong naglilingkod ay marunong magmahal. At ang taong nagmamahal ay totoong naglilingkod. Mga minamahal na kapatid, sa ating pagninilay sa Pasko ng Pagkabuhay, mahalaga na ating pagnilayan ang mga aral at mensahe ng pag-ibig, pag-asa, kapatawaran, at paglilingkod na ipinakita sa atin ni Hesukristo sa pamamagitan ng pag-unawa at pagninilay sa mga ito. Maaring higit nating maunawaan ang kahalagahan ng kanyang muling pagkabuhay at paano natin ito maipahayag sa ating mga sariling pang-araw-araw na pamumuhay. Pag-asa at bagong simula, kapatawaran at pagbabago, pagmamahal at paglilingkod, hatid ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Sana ang mga ito ay ating maisapuso at maisabuhay upang maging makahulugan ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Amen. Magsitayo po tayo. Mga kapatid, sariwain natin ngayon ang ating mga pangako sa pagbibinyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya noong tayo ay binyagan, upang kasama rin niya tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda. Kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat na maasang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ng malakas itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon namay ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyong siya sa kaniyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ng higit na malakas ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kaniyang katuwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kaniyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya?
Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal, upang maging mga maipagmalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran na makasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating maraming kasalanan nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kininating lahat. Aminin ni Jesus, noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kininating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa aming sumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kininating lahat. Mga kapatid, sa maluwalhating pagkabuhay ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng karangalan bilang tunay na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya naman, buong pagtitiwala nating tayong umasang ipagkaloob niya ang ating makahilingan, ang ating mga panalangin. Manalangin tayo at ating sasabihin, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono sa kanilang pananampalataya kay Kristong muling nabuhay at maipahayag nawa nila ang pananampalatayang ito sa buong mundo hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, magkaisa nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pakikibaka laban sa kahirapan, at pagtataguyod sa karangalan at karapatang pantao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Pakinabangan nawa ng mga dukha, mga may sakit,
mga nagdurusa sa iba't ibang paraan at mga biktima ng karahasan, ang mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng mga minamahal nating mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na muling nabuhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po tayo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, ang kaing nagbibigay ng buhay mo. At alang na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Kayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal.
para sa muling pagsilang at pakikinabang na iyong sambayanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming makamit. Kaya kaysa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin.
hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binaginang kanya ng kanyang kalwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kaharian ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, paalala at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Coeli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministries of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa ating pong naririto ngayon. At sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, si Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Mga paanyaya, patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Muli, magandang umaga po sa lahat at Happy Easter. Salamat sa Diyos. Tapos na. Naging matagumpay ang ating mga pagdiriwang sa gitna ng nakakapagod na mga gawain. Naging matagumpay ito dahil sa ating pagtutulungan, pagsusuportahan at pagkakaisa dito sa ating pamayanan sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. At syempre, napapaligiran din tayo ng mga tao na handang sumuporta at tumulong sa atin. Kaya nais din natin na ihatid sa kanila ang ating taos-pusong pasasalamat. Mga kapatid, pasalamatan po natin ang ating mga pamunuan ng ating Barangay Council na tumulong at nakiisa sa ating mga gawain. Ang Barangay 158 and Council sa panguna ni Kapitan Jose Sequana Jr. na talagang nanguna sa pag-traffic.
Barangay 161 and Council sa panguna ni Kapitan Carlo Cainia. Ang Barangay Baisa and Council sa panguna ni Kapitana Gemma Juan. At ang Barangay 159 and Council sa panguna ni Kapitan Jamie Labing Isa. Lalong-lalo na sa pagpapahiram at pagpapagamit ng Bayanihan Covered Court para sa ating magawain, lalo-lalo na ang ating salubong kaninang umaga. Pasalamatan din po natin ang Rupert Signs and Display Services. Sila po ang gumawa ng stage ng ating salubong at ang extension ng ating dambana sa altar doon sa ating kapilya sa Woodcraft Bayanihan. At pasalamatan din po natin sila Mr. and Mrs. Solomon and Lalaine Eugenio and family at Mrs. Corazon Bacatan and family para sa mga sasakyan na ginamit natin sa prosesyon noong Biyernes Santo at kanina sa ating salubong. Pasalamatan din natin ang Lopez family para sa pagpapahiram ng muling nabuhay na Panginoon na ginamit natin sa ating salubong kaninang madaling araw. Pasalamatan din po natin ang management ng Eternal Garden na pinadaan po tayo doon para makashortcut tayo sa ating isinagawa na prosesyon noong Biyernes Santo, ang prosesyon ng Mother Dolorosa at ng Santo Enchero. Pasalamat din sa ating mga kapatid na nagbahagi ng kanilang makaranasan at buhay, ang nagbabahagi ng 7 last word noong Biyernes Santo. Pasalamatan din natin ang mga apostoles, ang kanilang mga magulang sa pagpayag sa kanila, ang ating mga anghel at kanilang mga magulang para sa panahon at oras na kanilang binigay upang maging maayos ang ating selebrasyon. Gayon din, maraming pasalamat kay Eve, kay Gilbert at kay Casey na nagtiyaga na magturo sa ating mga anghel. Ganon din sa ating mga nagtugtog, si EJ, si Marge at saka si Ruel. Pasalamatan din natin ang kayong lahat ng mga chapel leaders, mga chapel volunteers, ating mga cluster head coordinators, ang ating pastoral workers, si Ate Marpy, si Kuya Jess, si Kuya Loloy, para sa lahat ng inyong mga pagsakripisyo, pagpuyat at pagsuporta sa ating magawain upang ang ating mga selebrasyon ay maayos at matagumpay na maidaos. Pasalamat din sa ating sponsor ng ating Holy Week celebration, ang Cluster Lab. At i-announce ko rin na next year ang sponsor ay ang Cluster Faith. At ang lahat ng mga pagdiriwang ay ating gagawin dito sa tahanan ni Maria sa bodega. Siguro maraming tao na talagang pupunta, no? Kasi tabi na ng daan, no? At makita nila ang ating mga celebration, no? So, Linggo ng Palaspas, Huwebes Santo, Biyernes Santo, tapos Sabado de Gloria, ang pagbibihilya natin sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Tapos nag-i-imagine ako kung paano natin gagawin ang ating salubungan diyan sa harapan ng ating simbahan, no? At siguro masarado ng kaunting oras ang kalsadang iyan, no? Para mairaos natin ang ating salubong, no? Iniisip ko na at pinaplano ko na kung ano ang gagawin, no? Para maging maganda at maging maayos ang ating pagsasalubong, no? At siguro maraming mga anghel, kasi dito natin sa Apwad pa lang maraming mga bata diyan, no? Punong-puno na yung ating lalagyan ng mga anghel ng taga-Apwad na mga bata, taga San Juan, no? Para sa ating pagsalubong next year, no? At syempre, pasalamat kay Brother Renjan, na malaking tulong niya sa atin na nakasama natin sa buong Holy Week na selebrasyon.
Pasalamat tayo kay Kuya Ian at saka kay Jaja, ang ating mga sokom, no? Talagang walang humpay ang ating live streaming, no? At marami ang nakapanood at nakakita ng ating mapagdiriwang dahil sa kanila, no? At sa inyong lahat, kung mayroon kaming nakalimutan na i-mention, no? Huwag kayong magtampo, ha? Bahala na si Lord sa inyo, no? Basta tulong pa rin tayo, no? At gandahan pa natin sa sunod na taon kasi dito na sa tahanan ni Maria, no? So gandahan pa po natin at panuhin natin ng maayos para maging matagumpay din ang pagdiriwang natin next year, no? At higit sa lahat sa Panginoon, maraming salamat na binigyan niya tayo ng lakas, no? Hindi tayo nagkasakit, no? Hindi tayo nawala ng boses, no? Para maging matagumpay ang ating mga pagdiriwang. At syempre sa lahat ng ating mga ministries, no? Ating mga lectors, no? Kahit mainit ang kanilang Maria Clara, suot pa rin sila para maging maganda ang ating pagdiriwang, no? Sa ating mga altar servers, no? Puyat na puyat din yan sila, kahit kuminsan makulit, pero napakaganda ng kanilang performance kahapon sa pagdiriwang natin ng bihilya na muling pagkabuhay ng Panginoon. No? Nakaka-impress yung kanilang mga paggalaw at pagkilos. No? Sabi ko sa kanila, magawa yun naman pala na ganon. Sabi ko, sana linggo-linggo ganon, no? Para maging maayos. At makaakay pa tayo sana ng maraming mga bata katulad nila para madami ang maglingkod. No? So talagang napakaganda ng kanilang ginawa kahapon. No? At na-impress ako dahil kahit pagod na pagod sila, hindi sila nagrereklamo. Biro mo, 3 beses kami mula sa simula, paulit-ulit na nag-practice. Pero hindi mo narinig sa kanila na magreklamo na pagod na sila. No? Tapos sabi ko, pagka 6 o'clock, kailangan dito na kayo. Before 6 o'clock, nandoon na talaga sila. Ang bilis-bilis nilang kumilos at napakaganda ng ating mga ginawa. Dahil sama-sama tayong gumawa, tumulong at sumuporta sa bawat isa. Sumuli sa inyong lahat, sa ating Panginoon, maraming salamat and happy Easter. Magsitayo po tayo. Handa na naman tayo ng Santa Cruzan at sa nobena para sa piyesta, no? So, ang bilis-bilis lang ng panahon. So, ang nobena natin, dito rin yung siyam na gabi ng ating pagnonobena. Paalaala sa ating mga leaders ng ating mga kapilya, particularly Ate Connie, Ate Jenny, Kuya Ronnie, Nanay Melinda, at Serbo or Ate Lisa at Tatay Romy. Kakaroon po kayo ng meeting sa darating na linggo. Doon na kayo magsimba. No? So, karoon po kayo ng evaluation kasama si Father Edwin. No? So, wala po ako doon. Doon at kung ano yung inyong sasabihin. No? So, muli, maraming salamat at magandang umaga po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesu Kristo,
ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawan niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag. Kayo naway makatambal ng mana sa kalangitan, pakundangan sa inyong mabubuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Mabuhay ang Panginoon! Mabuhay! Happy Easter! Umayat ihayag at ating ibunyag awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siya sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at araw siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Alleluia! At isigaw sa lahat, kalinga niya'y wagas, kayo dukas sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumayaw, bayan, lukso sabay sigaw sa libutan, ang ngalan niya naging singlingling ng bituin, liwanag na Diyos sumatin, langit at lupa siya'y papurihan, araw at alaw siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig na Diyos sa tanan, na Diyos sa tanan.